So ang gagawin nyo, maglalagin tayo. Yung SIM card kasi ito, nilalagyan ko ng SIM card. So continue na lang natin. Pero yung ating Wi-Fi name o SSID, pwede na nga. Nilagyan ko na ng password na mula sa advance doon sa ating, kapag ang ginagamit yung internet ay Globe Broadband, yung pinaka-router natin dito, tapos confirm natin, okay na. Kung gusto yung baguhin yung password, pwede yung baguhin. Itatry natin to doon sa ating router dito sa Globe. Stay safe na lang mga guys kasi ganyan pero naka-advise dito sa lab. Tapos hintayin na lang natin to dito, testing natin kung mag-work yung Wi-Fi. Continue. LTE router. So, i-convert natin ito para maging Wi-Fi router kasi walang internet yung kapatid ko sa taas. So, naisip ko to i-convert into router para meron sila magamit kasi naglatag na tayo ng kable sa taas nung last week. Tara, samahan nyo ako. So, ang kailangan gagawin nyo, kung ito yung router, saksak dito sa power, meron naman itong power connector dito, saka yung kanyang RJ45, ikapit dito sa PC LAN card o LAN. Ito yung LAN o yung LAN card yan. Yan dyan nakakonect yung ating router para i-configure. So tinanggal ko muna yung network cable nito at nilagay ko yung cable ng Globe router ito. Tapos kung i-reset nyo to, ganito lang gagawin nyo. Naka power on, kuha kayo ng paper clip, tusukin nyo itong butas na to, yung reset. Tapos pag tinusok nyo yan, bilang kayo ng mga 10 to 15 seconds o mga 10 seconds, mag-auto restart na yan. Ayun, so nag-auto restart na. Ayun, sorry. Sorry. Isa lang yung kamay ko ngayon wala akong tagahawak ng camera. Yan, so ang gagawin natin, yan, hintayin natin mag-reboot. So pag nag-reboot na yan, kukunin nyo ngayon yung username saka yung password dito doon sa kanyang login. So nandito yung sa baba, so makikita nyo yung kanyang login security sa kanyang firmware software o yung kanyang firmware BIOS nandito. So para pasukin yon, ganito yung gagawin nyo. Kunin ko rin sa dalhin ko. Punta kayo sa browser. Yan. Magre-redirect na yan dito sa ating PC, yung kanyang router. So wala na kayong kailangan pang gawin. Kung hindi nyo alam yung kanyang IP address, meron yan tip para yan makuha. Ganito yun. Pero dito, kapag nakasaksak na yan at naka-disable naman yung wifi nyo dito, automatic magre-redirect na yan. Okay? So ang gagawin nyo, maglalagin tayo. Tapos i-type nyo ngayon yung kanyang username saka yung password. Yung password na nandito yon sa likod ng router. So i-type natin para makapasok tayo. Update password ko na lang dito, pwede namang hindi. Tapos next, tapos agree. Wala tayong SIM card kasi ito, nilalagyan to ng SIM card. Kaya hindi to maganda kung gagamitin nyo pang internet kasi may data cap. 50 gig lang ang kanyang maximum data cap sa isang buwan. So continue na lang natin. Kung gusto yung palitan ng user, yung ating Wi-Fi name o SSID, pwede naman. Yung password, pwede rin yung palitan. So, next na lang tayo, tapos finish. Teka, meron pang password dito. Tinigyan ko na ng password na yan, tapos finish ko na lang.
So ang gagawin nyo, pupunta kayo sa advanced dito. Mula sa advanced, doon sa ating router. Sa router, ito yon ang babaguhin nyo. Kapag ang ginagamit yung internet ay Globe broadband, o basta Globe, papalitan nyo ito ng 1 sa dulo. Pwedeng 1, pwedeng 2, wag lang 254. Bakit? Kasi magko-conflict yan doon sa router natin. Yung pinaka-router natin dito, ang ginagamit namin ay Globe. Ang kanyang LAN IP address ay parehas lang dito. So, kailangan baguhin nyo to para hindi siya mag-conflict. So, gawin natin 1. Tapos, disable natin tong DHCP server. Tapos, confirm. Tapos, confirm natin. Okay na. Ilalagay ko rin para mga guys yung pag-check sa IP config sa gamit yung command prompt dito sa video na to. Isisingit ko na lang para meron kayong idea. So nasa sa inyo kung gusto yung baguhin yung password, pwede nyo baguhin yung password nito. Yan. So ang gagawin natin, itatry natin to doon sa ating router dito sa Globe fiber router. Ikutin natin yung power saka yung LAN port. Subukan natin kung tama yung sinasabi ko. Kunin ko lang yung aking cellphone. Saka Happy New Year na pala guys. At medyo ngayon lang tayo nakapag upload. Siguro ma-upload ko to baka bukas o sa makalawa. Stay safe na lang mga guys kasi gusto ngayon ng tutukan. Ingat na lang sa paputok. Plug natin to. Tapos itong port na to kanina nakalagay ito nga pala sa number 4 o sa dulo. Pwede naman kahit saan dyan pero naka-advise dito sa LAN IP dito sa number 4. Ito yung 1, 2, 3, and 4. Ito yung telephone line dati. Meron itong kasamang telephone line. Yan. So, ikakabit natin dito yun sa port ng ating router. Ito yung Globe Fiber router ko. Ito ko lalagay sa ilalim. Dito sa bakante. Yan. Tapos, hintayin na lang natin ito mag-initialize. So, pag okay na yan, subukan natin ngayon. Yan, binuksan ko lang ilaw. Tapos dito, testing natin kung mag-work yung wifi. Kukonek ko na lang muna dito sa ating ano ba yung kanyang wifi ID. Ito, Globe. Ayun. So, kinonek ko na ngayon dito yung internet. Check natin kung meron siyang internet. Tapos speed test tayo. Continue. Go. Okay, so gumana. Ganun lang po kadali mag-convert ng lumang wifi router para maging free wifi router sa inyong bahay. Kung wala kayong spare na router na brand ID Link, Linksys, TP-Link, etc. Pwede naman yan. Magagamit nyo pa to. Malakas pa yung kanyang signal. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan guys, i-comment nyo na lang sa comment box. Tapos pa-like na rin din po. Pa-share na lang din po yung video natin. At sa mga hindi pa nagsa-subscribe sa ating YouTube channel, consider subscribing sa ating YouTube channel Nate Vlog TV para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos at inform sa ating mga bagong tinuturong mga DIY. Hanggang dito na lang po at ingat po kayo palagi. So nandito tayo sa second floor ni Mama Sita. So dito tayo nagkabit ng wifi. Ito ngayon, ito kasi yung wifi nila nag-down. So ito muna. Ito yung ating kinabit nung last time. Yan. So kinabit na natin dito. Yan, dito natin kinabit.
Bahala na sila kung saan nila lalagay yan. Kung itataas nila sa pader o hindi. So dala ko yung cellphone ko. Ito yung ginamit ko. Pinalitan ko siya ng SSID. Wi-Fi uplink. Tapos kinonect natin. Tapos nag-speed test tayo. Yan. So okay yung kanyang connection. Mabilis. Yan. So okay na. Subscribe na lang po. Palike na lang din po ng ating video. Ingat po palagi and God bless. Bye.